Good evening mga kabutingting. Meron tayong i-repair ngayon, isang Lenovo. So, Lenovo laptop siya. Ang problema raw ng laptop na to is no power. Then, na-check na rin natin siya. Kahit kapitan natin siya ng charger or kahit gamitan natin siya ng bench power supply natin, wala siyang response. So, hindi siya nagre-respond. Then na-check din natin. Na-check ko na to, meron tayong nakikitang shorted dito. So binuksan ko na to kanina. Hindi ko na siya tinapatan ng video. So sa ngayon gagawin ulit natin. Try natin siya ngayon. Isin ko lang tong camera natin. So, ang model ng Lenovo na to, check natin yung Lenovo, yung model niya. Check natin yung model na laptop na to. Wala. Walang nakasulat. Hindi ako sure kung anong model ng Lenovo na to, but ito pala, meron nakalagay rito. Lenovo IdeaPad Slim 3. So ito lang yung nakalagay, wala nang iba. So check natin siya, wala tong power. Kasi sasakyan natin siya ng charger, no power. Kahit may bench power supply, no power pa rin. So buksan natin. So ito yung board niya. Then upon checking, meron akong mga nakikita ritong pyesa na hindi maganda ang itsura. So check natin kung ano ba yung hindi magandang itsura na yon. May nakikita rin ako ritong parang ano to parang resistor. Ang reading niya is 8.4K. Pero yung nakalagay sa kanya sa ano niya, sa makikita niyo sa IC is 4.7. So tanggalin na lang natin tong board. Tanggalin na lang natin tong board. Tanggalin na lang natin si motherboard. Tanggalin natin tong keyboard niya.
So may napansin din ako rito sa pinaka flex cable niya. Flex cable ng LVDS. Meron siyang parang maitim na pag tinignan natin mukha siyang nasunog. So gawin natin, tanggalin natin tong board para malaman natin kung ano-ano pa yung mga nadamay na na piyesa. Sabi kasi sa atin ng ating kliyente, yung laptop niya raw is sira yung charger, then pinagdugtong niya yung dalawang magkabilang cable, yung black tsaka pula. After daw nung mapagdugtong, nung kinabit niya na, pumutok. So hindi natin alam kung ano yung eksaktong detalye o ano yung nasira sa kanya. Tanggalin muna natin to. Tanggalin na rin natin tong CMOS battery niya. So nakikita naman. So dito sa side na to, kung mapapansin niya, meron ditong maitim. Hindi ko sure kung nasunog to or ano or what. Pero parang nasunog siya oh. Ano nangyari rito? Tapatan natin ng camera tong ano. So dyan, maglalagay tayo ng camera. Set up lang muna natin tong titingnan natin to, yung board niya, bakit ganito. Ito, kung mapapansin niyo, putok. Hindi ko na alam kung ano nangyari dito. Ang dami ko nakitang pumutok dito na pyesa eh. So
So ito, putok yung pyesa na to. Ayan. Aside dyan, meron pa akong isa pang nakita dito. Ayan. Hindi ko alam kung ano to eh. Kung bakit maitim eh. Ito pa oh. Butas din tong... Butas din yung MOSFET na yan. Aside pa dyan, ito rin. Itong resistor na to, 4.7. So, testerin natin siya. So, 4.7 siya sa resistor, yung pinaka nakikita natin. Pero pag check natin siya ng tester, 10.5 kilo ohms. So, kung titingnan natin, sobra-sobra na to. So, bloated, ano tong resistor na to? Blown to, pumutok yung resistor na yan, ano pa. Tapos itong kapastong MOSFET na to, although butas yung ano, i-tester natin siya ng diode mode 2.8. Pag binaliktad natin 2.3, check natin yung gate side. So sa gate, shorted tayo sa gate. May short sa gate. Check din natin tong sa drain. Shorted din ang drain side niya. So dito, ang shorted dito is nakukuha nating value 0.016. So mababa, shorted tayo rito. Sa gate side niya 0.019. So para makita natin kung ano yung problem nito, try natin mag-inject ng voltage. Gamit tayo ng gagamit tayo ng ano, thermal camera natin. Gamit tayo ng thermal camera. So para malaman natin kung saan ang problema. Tignan natin sa drain side. So meron tayong 0.10 ampere. Nakabitan natin siya ng thermal camera natin.
Wait lang, sineset up ko lang ating thermal camera. Mag-inject lang muna ako ng voltage. Tapos tingnan natin kung nasaan yung problema natin. So dito sa drain side. Lang muna natin tong camera. Tayo. Lipat natin yung camera doon sa ating para makita natin kung saan yung umiinit. Ayun, meron dito sa side na to. Hindi ko alam kung ano yan. Ito. Kaya yan. So, umiinit yung IC na yan. So, ito. Tingnan natin kung ano yung umiinit na IC na yan. Tingnan natin dyan. So naka-zoom tayo. Bigla lang natin. Yung umiinit sa kanyang IC is ito. Yung side tong IC na to. Yan. Ayun no, meron siyang ano. Mukhang pumutok na tong IC na to. Testerin natin yung paligid. So, i-advise natin to sa customer natin kung o-order ba tayo o hindi. Testerin natin to. 16. Ayun, shorted din to. Buzzer mode na lang natin para mas madali. Pero shorted siya eh. So tanggalin ko lang muna tong ating thermal camera
umiinit yung ano niya. So, test rin natin siya. Buzzer mode. Shorted. Since ito yung nadidetect ng thermal camera natin, titingnan natin yan kung kapag tinanggal ba natin yan. So dito sa capacitor na to wala. So itong capacitor na to shorted siya. Titingnan natin pag tinanggal natin tong IC na to kung mawawala ang short nito. Tapos check din natin kung yung MOSFET is shorted pa rin. So gagawin natin, tanggalin muna natin yung IC. So tanggalin natin to. Okay. Tanggal na natin. Testerin natin ngayon yung MOSFET kung may short pa tayo makukuha doon. So ito yung MOSFET sa drain side. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng shorted. Diode mode. Okay. 1, 2, 3. Ayun, tumaas na. 2.9 sa gate side. 2.9 tumaas na. So dito sa MOSFET na to, kung titingnan nyo, bukas siya pero good yung MOSFET. Pero kanina shorted siya kasi may nagpapa-short sa kanya. Yung IC na tinanggal natin, yun ang dahilan bakit siya nag-short. So ngayon, nagkaroon na siya ng reading na 2.9 sa gate side. And sa drain side naman is 2.9 din. So parehas siya. Ang pinagtataka ko, ano to? Parang may mga piyesang wala rito, oh.
Parang may mga pyesang nawala dito. Tapos test natin yung katabi ng IC na shorted kanina. So itong MOSFET capacitor na yan. So magba-buzzer mode na lang tayo. Pero mamaya magda-diode mode tayo. Yan yung shorted. So check natin kung shorted. Ayun, wala lang tayong short. So wala lang tayong short. Ito short to eh. Magbibip talaga yan. May buzzer talaga yan. So ito wala na. So ang nag-short, kaya siya nagkakaroon ng shorted dito dahil dito sa IC na yan. So ang kailangan natin palitan itong IC na to. So i-advise natin kay kliyente natin na mag-order tayo ng IC. So yun lang mga kabuting-ting, wala pa tayong pyesa nito. Lagyan natin yung IC. So yan o, Lenovo LB5095B. So yan yung kailangan nating orderin at sabihin natin kay customer. So siguro sa ngayon mga buting-ting, gagawa natin ng part 2 to. Pero for the meantime, nakita na natin yung problema. Itong IC na to. Okay? So yun lang mga buting-ting, di na natin papahabain. Gawa ko na lang siya ng part 2. Kapag ito nabilang ko na ng pyesa, try natin ikabit. So gagawa natin ng part 2. So yun lang mga buting-ting, salamat sa panonood nyo. And keep on subscribing sa ating YouTube channel para marami pa po tayong mai-upload na tutorial, basic to advanced. Okay? So yun lang po, maraming salamat and God bless po.